ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز من الجنة والنجاة من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله فإن الله خبير بما تعملون ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay uko lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamaawain at ang pinakamahabagin. Naway ang pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sumakanyang huling propetang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang pamilya, at sa lahat ng taong tumahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga mahal na kapatid sa Islam, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay nga na ang isang mananampalatayang Muslim ay nagpupursigi sa kanyang mga gawain na pagsamah dito sa mundong ito upang mapasakan niya yung pangakong ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Hindi naman tayo bilang isang Muslim, mga kapatid, hindi naman tayo nagmamakahirap, umiiwas sa lahat ng ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ginagampanan ang mga utos niya at ng utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang wala tayong hinihinging kapalit at wala tayong inaasahang kapalit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, meron, mga kapatid sa Islam. Sabi nga sa isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mundong ito ay sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ibig sabihin na ang mundong ito ay kulungan, piitan para sa isang taong mananampalataya at paraiso naman sa isang taong hindi mananampalataya. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid sa Islam? Ang ibig sabihin nito, mga kapatid sa Islam, kung ikukumpara ng isang mananampalataya ang kanyang matatamasang biyaya doon sa kabilang buhay, sa Jannah, sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung ikukumpara niya yung matatamasa niyang ipinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang tinatamasa dito sa mundong ito, ay para siyang nasa kulungan. Ano ba ang isang taong nasa kulungan? Ang taong nasa kulungan o nasa piitan ay unang-una yung kanyang kalayaan ay kontrolado. Yung kanyang mga tinatamasang pagkain, inumin, lahat ng pwedeng tamasain ng isang taong malaya na hindi nakapiit at hindi nakakulong, ay hindi yung tinatamasa ng isang taong nakakulong. Kung yung totoong kulungan yung pag-uusapan nating, mga kapatid sa Islam.
Ibig sabihin, yung kadalian ng buhay, yung kasarapan ng buhay na tinatamasa ng isang taong hindi nakakulong, ay hindi kagaya ng isang taong nakakulong. Kaya kung ikukumpara natin yung tatamasain ng isang mananampalataya doon sa paraiso ni Allah, sa kanyang kalagayan dito sa mundong ito, ay para siyang nakatira sa isang kulungan o di kaya nasa isang kulungan. Yun ang ibig sabihin nun, mga kapatid sa Islam. Kahit pa ang isang tao ay napakayaman niya, yung kanyang kayamanan, kung ikukumpara doon sa kabilang buhay, kung siya isang Muslima, paano mo masasabing kanyang kulungan itong kanyang tinatamasa dito sa mundong ito ay napakayaman niya? Kahit na, mga kapatid sa Islam, yung kayamanan ng isang tao dito sa mundong ito, kung ikukumpara doon sa kabilang buhay, katiting lang yan. Kapiranggot lang yan, mga kapatid sa Islam. Kaya nga, mga kapatid sa Islam, tunay na ang paraiso ay yun yung ating hinahangad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Palagi nating ipinapaalala ito sa mga mananampalataya na ang hangad natin, ang goal natin, ang gusto nating marating sa kabilang buhay, ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala nang iba. Di ba? Ito naman talaga yung pinaka-main goal ng isang mananampalataya, wala nang iba. So lahat ng bagay na magdudulot sa'yo upang ikaw ay makapunta sa paraiso, sa Jannah, sa binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala ni Allah sa paraiso, gagawin mo. Hindi ba, mga kapatid sa Islam? Sabi dito ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa paraiso at saka sa impyerno, tunay na ang paraiso at impyerno, mga kapatid sa Islam, ay nilikha ni Allah. Kung tatanungin natin ang isang mananampalataya, ayon sa ating paniniwala, nag-i-exist na ba ang paraiso at impyerno? Ang sagot, yes. Opo, mga kapatid sa Islam. At ang paraiso at ang impyerno, al-jannah, wan-nar, ay makhlukatan. Ibig sabihin, kabilang ito sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa paraiso, u'iddat lil muttaqin. Ang paraiso ay inihanda, iniready ni Allah sa mga muttaqin. Sino yung muttaqin? Sila yung mga taong may takot at nangingilag na magkasala at gumawa ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi naman ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa impyerno, u'iddat lil kafirin, sa suratul Baqarah verse 24. U'iddat lil kafirin. Ang impyerno naman ay inihanda ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga kafirin. Sino naman yung mga kafirin? Sila yung mga pinagtakpan yung katotohanan. Sila yung mga taong hindi naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at saka sa kabilang buhay. Inihanda ni Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso sa mga Muslim, sa mga mananampalataya, at ang impyerno naman sa mga hindi Muslim at saka hindi mananampalataya, mga kapatid sa Islam. Tunay na ang paraiso at impyerno, mga kapatid sa Islam, ay merong mga biyaya si Allah subhanahu wa ta'ala at meron namang mga kaparusahan na kailanman ay hindi kayang imaginein, isipin pa lang ng isang mananampalataya. Katulad halimbawa na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, sabi niya, a'dadtu li'ibadi al-mu'minin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang narration ng Hadithul Qudsi, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inihanda ko para sa aking mga alipin ang paraiso sa kabilang buhay, sa mga mananampalataya, ang paraiso sa kabilang buhay, mala aynun ra'at. Inihanda ko para sa mga mananampalataya sa kabilang buhay ang paraiso na wala pang matang nakakita, wala udhunun sami'at, wala pang tengang nakarinig, wala khatara ala qalbi bashar, wala pang puso
na sumagi dito. Ibig sabihin, kahit yung pagsagi sa puso ng isang tao kung gaano kaganda sa paraiso, ay wala pa, hindi pa nangyayari, mga kapatid sa Islam. Napakaganda ng inihanda ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay para sa mga mananampalataya. Ngunit wag kang magkakamali. Naiisipin mo na ang paraiso lamang ni Allah ang pupuntahan ng isang tao sa kabilang buhay. Sa mga taong hindi sumunod sa Kanya, innallaha syadidul iqab. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay matindi at masidhi ang Kanyang parusa sa kabilang buhay, mga kapatid sa Islam. Subhanallah. Kaya pag ini-imagine ng isang mananampalataya yung paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, mas lalo siyang natatakam at mas lalo siyang ginaganahan na gumawa ng mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at magsumikap pang magtiis dahil gusto niyang makapasok sa paraiso, mga kapatid sa Islam. Sapagkat ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala ay napapalibutan ng lahat ng mga ayaw ng tao. Lahat ng mga ayaw ng tao, yun ang nakapalibot sa paraiso. Sadyan niya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ayaw ng taong mahiraman, ayaw ng taong siya ay nakakaranas ng pagtitiis dito sa mundong ito, ayaw niya yung kahirapan, ayaw niya yung lahat ng mga mahihirap dito sa mundong ito, ayaw niyang danasin yun. Kaya nga nung tinanong ni Allah subhanahu wa ta'ala, nung nulikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso, pinapunta ni Allah subhanahu wa ta'ala si Anghel Gabriel doon sa paraiso. At tinanong siya, pagkatapos niya papuntahin si Anghel Gabriel, si Injil, si Anghel Gabriel, si Jibril, alayhi salatu wassalam. Pinapunta niya at pinatingnan niya kung ano ang meron doon sa paraiso. At pagkatapos nun, tinanong siya ni Allah nung kanyang pagbalik. At ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Jibril, O Jibril, ano yung nakita mo sa impyerno? Sabi ni Jibril alayhi salatu wassalam, Ya Allah, natatakot ako na walang makakapasok sa paraiso. Sabi niya. Natatakot ako na walang makakapasok kung ito yung paraiso at yung nakapaligid dito, ito yung mga pagsubok na dadaanan ng isang mananampalataya. Natatakot ako na baka walang makapasok sa paraiso. Sabi ni Anghel Jibril. At pinapunta naman siya sa impyerno. At pinatingnan sa kanya kung anong meron sa impyerno. At pagbalik niya, tinanong siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi naman ni Jibril alayhi salatu wassalam, Ya Allah, natatakot ako na ang lahat ng tao ay makakapasok sa impyerno. Bakit niya, Jibril? Sapagkat sabi niya, lahat ng makamundong pagnanas at mga kagustuhan ng tao, makamundong bagay, ay yun ang nakapalibot doon sa impyerno, mga kapatid sa Islam. Subhanallah. Ang nagsasalita dito ay si Anghel Jibril, si Jibril na nakita niya yung paraiso at nakita niya ang impyerno, mga kapatid sa Islam. Kaya ito ay isang paalala sa atin na kung yung anghel na yun, na nakita niya ang paraiso at impyerno, sinasabi niya ang punong-puno ng mga pagsubok, ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, dapat nating pagpursigihan, pagsumikapan, lalo sa ating mga sarili, yung mga bagay na kung saan magbibigay sa atin ng dahilan upang tayo ay mas mapalapit doon sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, at least man lang, gawin natin lahat, mga kapatid sa Islam. Ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala ay inihanda niya sa mga taong mananampalataya bilang gantimpala sa Kanya. Sa mga taong nagsumikap dito sa mundong ito at ibinigay nila ang lahat ng kanilang mga pagsusumikap dito sa mundong ito, ibibigay ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din naman, mga kapatid sa Islam, ang impyerno ay ginilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ito ay matinding kaparusahan sa mga tao sa kabila ng dumating sa kanila yung mga palatandaan ni Allah, sa kabila ng mga propetang dumating sa kanila, mga aklat na dumating sa kanila, revelasyon,
sa kabila ng mga anghel na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pa rin sila naniwala at hindi pa rin sila sumunod doon sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y para sa kanila, mga kapatid sa Islam. Sabi dito, وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِدَّةِ حَرِّ هَذِهِ النَّارِ فَقَالَ نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمْ جُزْءٌ مِنْ 70 جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ. Subhanallah, muttafaqun alayh. Pakinggan nyo ito, mga kapatid sa Islam, tungkol sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang impyerno o yung apoy na meron kayo dito na sinisindihan ng anak ni Adan. Dito sa mundong ito, yung apoy na meron tayo, iba't ibang klase ng apoy. Hindi po ba, mga kapatid sa Islam? May apoy na kung saan iba yung kulay niya. Kahit nakikita natin halimbawa sa gasol. Yung gasol kapag medyo maganda yung kanyang siga, kulay blue. Kapag medyo mauubos na at medyo mahina na, kulay pula na kulay itim. Yun na yung kanyang, di ba? At iba't iba rin ang temperature nito, mga kapatid sa Islam. Ano man ang gaano mang katindi ang apoy dito sa mundong ito, ikumpara na natin lahat ng pinakamatitinding klase ng apoy dito sa mundong ito. Di ba? Halimbawa, katulad ng ginagamit natin na pangtabas ng mga bakal, yung acetylene. Matinding klase ng apoy yun. Ang lumalabas doon, nakita natin, nagkukulay, parang kulay blue. Matinding klase ng apoy yun, mga kapatid sa Islam, na kahit bakal mismo, kanyang nahahati. Yung kalan lang, yung gasol lang, na doon natin sisindihan yung kamay natin at ilalagay natin doon, kakayanin ba natin? Kaya mo bang tumagal doon ng mga 1 minute, 2 minutes siguro? Nasisindihan mo yung apoy? Subhanallah, mga kapatid sa Islam. Hindi, di ba, mga kapatid sa Islam? Paano na lang doon sa kabilang buhay kung saan ang isang tao ay hindi lamang susunugin ang kanyang daliri, kundi siya ay lilitsunin doon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi dito ni Propeta Muhammad SAW, ang inyong apoy na ito na sinisindihan ng anak ni Adan ay juz o parte lamang ng 70 na parte sa init ng apoy ng impyerno. La ilaha illallah, mga kapatid sa Islam. Ibig sabihin, ang apoy sa impyerno ay 70%. Ang 70% na ito, mga kapatid sa Islam, subhanallah, hindi natin mai-imagine kung gaano ito kainit. Ang 1%, ito lang yung apoy natin dito sa mundong ito. 1% lang. At ang natitirang 69%, mga kapatid sa Islam, yun ang nandoon, nag-aantay sa isang tao sa kanyang kaparusahan sa kabilang buhay. Masidhi, mga kapatid sa Islam. Alam niyo ba, dahil sa sobrang sidhi at tindi ng parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, yung tao napaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala nun, sa sobrang sakit na kanyang mararanasan, papangarapin niya na at hihilingin niya na kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay mamatay. Mas maganda pang mamatay na ako. O Allah, bigay mo sa akin yung kamatayan para lang maibsan. Pwede mo ba akong patayin na, mawala na ako dito upang mawala na yung sakit na nararamdaman ko? Ganun ang gagawin ng isang tao doon sa kabilang buhay. Isipin niyo yun. Pero ang hindi maganda sa kanila at sa mga taong papasok sa impyerno, kapag nakapasok ka na sa impyerno, wala ka ng kamatayan. So, ibig sabihin kung ano yung nararanasan mong parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataong yan, yun na yun habang buhay na, mga kapatid sa Islam. Hindi ba isang beses ay nakwento ko sa inyo na sa kabilang buhay ay mismong yung kamatayan, anghel ng kamatayan ay papatayin din niya? O di kayo mawawalan din ng buhay? At pagkatapos ng pagwala ng anghel ng kamatayan na yun ang kumukuha ng ating mga kaluluwa dito sa mundong ito na nangangahulugang mamamatay tayo kapag kinuha na yung kaluluwa natin sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa kabilang buhay wala nang anghel na kukuha ng ating kamatayan.
O di kaya wala nang anghel na kukuha ng kamatayan, mga kawatin sa Islam. Kaya sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay kapag nakapasok na ang mga tao sa impyerno. Sasabihin ng mga tao sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, o kayong mga taga-impyerno, khuludun bila maut. Panghabang buhay na kayo dyan at wala ng kamatayan. La ilaha illallah, mga kapatid sa Islam. At kapag nakapasok naman sa paraiso ang mga taong taga-paraiso, sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ahlal jannah, o kayong mga nakatira dyan sa paraiso, khuludun bila maut. Kayo ay panghabang buhay na at wala ng kamatayan. Subhanallah, mga kapatid sa Islam. Imagine mo, yung buhay na wala ka ng kamatayan, at ang buhay na yan na tinatamasa mo ay nasa loob ka ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba, mga kapatid sa Islam? Napakasarap isipin, napakasarap pangarapin na makapasok sa paraiso at mailayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tindi ng parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Subhanallah. Sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala, nakalagay sa Quran, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, waquduhan nar waquduhan nasu wal hijara. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijara. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili laban sa naglalagablab na apoy. Qu anfusakum, iligtas ninyo ang inyong mga sarili sa naglalagablab na apoy, na ang panggatong dito ay ang mga bato at ang mga tao. Alam niyo yung paano nagluluto sa mga naunang panahon? Kahoy lang, mga kapatid sa Islam. Para lumiyab yung iyong apoy at makaluto ng sinasaing mo o niluluto mo, lalagyan mo siya ng panggatong. Mas maraming panggatong, mas malaking apoy, mas liliyab ang apoy, mga kapatid sa Islam. Sa kabilang buhay, ganun. Ang impyernong apoy ni Allah subhanahu wa ta'ala, na nilikha niya, ay napakatindi, mga kapatid sa Islam. At gusto niyang kumain. Kailangan may panggatong siya upang magliyab siya. Ibig sabihin, mas lalo siyang uminit, mga kapatid sa Islam. At gusto niyang lumamon sa kabilang buhay. Gusto niya ng panggatong sa kabilang buhay. At alam niyo yung panggatong sa kabilang buhay? Ang panggatong, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, waquduhan an-nasu wal hijara. Ang panggatong sa kabilang buhay ay ang mga tao at ang mga bato. Hijara. Ikukumpara mo yung katawan mo ngayon sa bato, mga kapatid sa Islam. Ang bato, kahit sunugin mo, kahit paano magsusurvive yan, matagal masunog yan, pero ikaw, susunugin ka sa kabilang buhay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginin mo, 69% ng apoy ng impyerno nandoon. 1% lang yun nandito sa atin. 69% nandoon. Susunugin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginin mo na lang yan, mga kapatid sa Islam. Kaya huwag nating papabayaan ng ating mga sarili na sasabihin natin, okay lang, bata pa ako. Pag namatay ka ngayon sa kabilang buhay, walang pinipiling bata yun. Ang impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam. Isipin nyo yun, ang panggatong ay mga tao at ang mga bato sa kabilang buhay. Sasabihin ni Allah, isang tagpo sa kabilang buhay. Sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang impyerno sa kabilang buhay. Ano sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Hal imtala'ti? Puno ka na ba? Kontento ka na ba? Kasi bakit? Panggatong, napakaraming taong panggatong sa impyerno. Sapagkat napakaraming tao sa impyerno, mga kapatid sa Islam. 999 out of 1,000 sa anak ni Adan ay papasok sa impyerno. Yun ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kasama na doon yung mga iba pang mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na anak ni Adam. Kabilang na ang Ya'juj wa Ma'juj, mga kapatid sa Islam. 999 out of 1,000 papasok sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa Islam, isipin ninyo kung gaano karami nang papasok sa impyerno. Kaya tatanungin ni Allah, at mga bato, gaano karaming bato? Tatanungin ni Allah yung impyerno, hal imtalati? Puno ka na? Kumbaga, busog ka na? Kontento ka na? Yun ibig sabihin nun. Anong sasabihin ng impyerno, mga kapatid sa Islam? Sasabihin ng impyerno, hal min mazid? Mayroon pa ba? May dagdag pa ba? Hindi siya kontento, mga kapatid sa Islam. Fataqulu, hal min mazid? Mayroon pa bang idadagdag? Gusto ko pa. Gusto ko pang sumunod, mga kapatid sa Islam. Ganong katindi ang impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Nas'alullah al-afiyah. Kaya sa pagkakataon na yon, kapag sinabi ng impyerno na siya ay nangangailangan pa ng karagdagan na susunugin na panggatong sa kabilang buhay, doon sa pagkakataong yaon, ito isang tagpo sa kabilang buhay, na ilalagay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang paa, ang isa niyang paa sa kabilang buhay, doon sa impyerno. At sasabihin ng impyerno, tama na, mga kapatid sa Islam. Kaya, huwag po nating iisipin na ang paghihirap natin dito sa mundong ito ay makakatumbas doon sa paghihirap sa impyerno. Wallahi, mga kapatid sa Islam, kapag ang isang tao nakita niya yung impyerno, at naparusahan siya doon, sasabihin niya, Ya Allah, ibalik mo nga ako sa mundo para gumawa ako ng kabutihan. Sa nakikita niya. Diba, sa napakaraming tagpo sa kabilang buhay na ang tao magkakanya-kanya dahil nakikita na niya kung ano ang meron sa impyerno, wala ka nang kikilalanin doon. Wala ka nang kikilalanin sa kabilang buhay kahit sino pa yan. Basta nakita mo na yung parusa ni Allah sa mga taong papasok sa impyerno, nangingita-ngita mo na, mga kapatid sa Islam. Kahit nanay mo, kapatid mo, asawa mo, mga anak mo, lahat yan, hindi mo na makikilala. Tatakbuhan mo na sila palayo. Kasi bakit? Gusto mong iligtas yung sarili mo. Nakikita mo na ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Lahat yan, lalayuan mo. Anak mo pinakamamahal mo, nanay mo pinakamamahal mo, asawa mo, pamilya mo, tribo mo, lahat. Yan ay tatakasan mo palayo dahil nakikita mo na yung parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi bakit? Natatakot kang baka humingi sila sa iyo ng pabor, baka humingi silang kahit katiting lang na biyaya at saka ibig sabihin ng gantimpala, hihingi lang ng kabutihan sa kabilang buhay na iisa, natatakot ka kasi hindi mo alam kung saan ang bibigat sa iyo, yung kabutihan o kasamaan. Di ba? Di ba? Kahit ang buong sangkatauhan na naisin mong i-ransom, kung papipiliin ka, ikaw o yung buong sangkatawan, sabihin mo, i-ransom mo ako, basta lang ako ay makaligtas sa impyerno. Di ba? Kaya iligtas nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa apoy ng impyerno at parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno ng apoy na ito. Sapagkat wallahi al-azim, kung itong impyerno na ito ay pinapanalangin lagi ni Propeta Muhammad sa bawat dasal niya na ilayo siya dito, mas lalo tayo, mga kapatid sa Islam. Sa bawat dasal ng Propeta Muhammad ay nagpapakupkup siya kay Allah laban sa apoy ng impyerno. Kaya ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa apoy ng impyerno. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mga kapatid sa Islam, pinapaalala natin at sinasabi natin sa inyo kung ano ang mayroon sa paraiso upang harinawa ang pusong matigas at pusong walang pakiramdam ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo mga kapatid, ang wag na nating pag-usapan yung pinakamatinding parusa ni Allah sa kabilang buhay. Kasi din natin mai-imagine mga kapatid sa Islam kung gaano katindi ng hirap ng isang taong paparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Yung pinakamatinding kaparusahan. Ang pinaka-less na lang na parusang ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Alam niyo ba kung anong tao, o di kaya sinong tao, at ano ang kaparusahan ng isang taong pinaka-less, pinaka-mababa na parusa? Kung mayroon mang pinaka-mababang parusa, mga kapatid sa Islam, siya na yun. Parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Alam niyo ba kung ano yung parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi dito, ahwanu ahlin nari azaban man yalbasu na'lain yaghli minhuma dimaghuh. Sabi dito, ang pinakamagaan na parusa ni Allah sa impyerno sa isang tao ay yung isang taong nakasuot siya ng na'lain, ng tsinelas, o di kaya yung pansapin sa paa, tsinelas, sabihin na natin, sandalyas, tsinelas, na yung kanyang sandalyas o tsinelas na inaapakan ay galing sa impyerno dahil sa sobrang init nito ay kumukulo ang utak sa kanyang ulo. La hawla wala quwata illa billah. Kumukulo yung utak sa kanyang ulo dahil sa tindi ng kanyang inaapakang tsinelas, mga kapatid sa Islam. Rawa Muslim fi sahihi min hadithi min hadithi Al-Abbas radiyallahu ta'ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sabi dito ayon kay Al-Abbas sa hadith ni Muslim, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinaka magaan na parusa sa impyerno ay si Abu Talib. Wa huwa munta'ilu bina'laini yaghli minhuma dimaghuh. Subhanallah. Sabi dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamagaan na parusa sa impyerno na tao ay si Abu Talib. Sino si Abu Talib? Ito yung uncle ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagtanggol sa kanya noong siya ay nagpakilalang propeta at pinagtanggol siya at siya ay tinulungan sa kabila ng kanyang hindi pagpasok sa Islam. Talagang tinutulungan niya si Propeta Muhammad. Mahal na mahal siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa namatay si Abu Talib, alam niyo bang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Humihingi siya ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala kay Abu Talib hanggat hindi siya ipinagbabawal o di kaya hindi siya pinagbabawalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa pinagbawalan na siya at hindi na siya humingi ng kapatawaran, mga kapatid sa Islam. Ngunit, dahil ang pangako ni Allah kapag ang isang tao hindi mananampalataya ay impyerno ang kanyang patutunguhan, wala talagang pag-asa. Basta ang isang tao, mga kapatid sa Islam, hindi nag-Muslim at hindi pumasok sa Islam, kaya mga kapatid, na kayo ay mga Muslim, na ang inyong mga kamag-anakan, ang inyong mga mahal sa buhay, hindi pa Muslim, pagsikapan ninyong mag-Muslim sila, mga kapatid sa Islam. Dahil ito lamang yung garantiya sa kabilang buhay na makakapasok sila sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ang isang tao gaano pa mabait, matulungin dito sa mundong ito, kapag hindi siya nakapag-pronounce ng shahada, hindi siya nakapasok sa Islam, wala siyang pag-asa sa kabilang buhay. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung kinakausap niya si Abu Talib nung malapit na itong mamatay at gustong-gusto niya itong magsyahada at mag-Muslim, sabi niya, "Ya am,
O aking angkin, Qul la ilaha illallah. Sabihin mo, la ilaha illallah. Ito lang yung pakiusap ni Propeta Muhammad sa kanyang angkin. Wala nang iba. Sabi niya, Ya am, o aking angkin, sabihin mo, la ilaha illallah. Sabihin mo lang, la ilaha illallah. Walang ibang Diyos maliban kay Allah. Kalimatan uhajjuka biha indallah. Kapag sinabi mo yan, itong salitang ito, kapag binitawan mo, ay ako nang bahala sa iyo doon kay Allah. Ako ang makikipag-bargain, makikipagtalo kay Allah. Basta masabi mo ang la ilaha illallah. Sabihin mo la ilaha illallah, sabihin mo. Subhanallah, mga kapatid sa Islam. Pero, kahit na sino pa man ang magdaawa sa iyo, kung hindi kadar ni Allah, nagabayan ka at gabayan ang pamilya mo, gabayan ang sino mang tao, kahit sino pag-aano ba, kagaling yan. Wala kang magagawa. Innaka la tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha. Tunay na hindi mo magagabayan ang sino mang nais mo, ngunit si Allah ang naggagabay. Si Allah ang naggagabay, mga kapatid sa Islam. Ikaw lang ay dahilan. Gawin mo lang ang lahat ng paraan, mga kapatid sa Islam. Kaya sabi doon, mga kapatid sa Islam, sabi ni Abu Talib, sabi niya, nung malapit na siyang mamatay, mas pinipili ko yung relihiyon ng aking mga ninuno. Kaya si Abu Talib namatay na hindi nakapagsyahada, na hindi siya ng Muslim. Kaya siya ay pinanalangin ni Propeta Muhammad na, Ya Allah, patawarin mo at bigyan mo siya ng ano. Hindi talaga po pwede, sapagkat yun ang pangako ni Allah na hindi po pwedeng makalabas ng impyerno ang isang taong hindi Muslim. Kaya humingi siya ng syafa'ah, pamamagitan na espesyal, as-syafa'atu al-khassa. Ito ay espesyal na pamamagitan ni Propeta Muhammad kay Abu Talib. Kung hindi man siya labas ng impyerno dahil hindi siya nag-Muslim, hindi siya nag-shahada, Ya Allah, bigyan mo siya ng pinaka-less na parusa sa impyerno. Kaya si Abu Talib ang binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng parusa sa impyernong pinakamagaan dahil doon sa request at pamamagitan ni Propeta Muhammad. Pero hindi siya makakalabas sa impyerno sapagkat yun ang pangako ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang makakapasok sa paraiso kapag hindi siya Muslim. Kaya pag sumikap kayo, mga kapatid sa Islam, magsumikap tayo na ang ating mga mahal sa buhay, kailangan natin silang madawahan, kailangan natin silang mapapasok sa Islam, sa kapahintulutan ni Allah, sa lahat ng pamamaraan na pwede nating gawin, mga kapatid sa Islam. Sapagkat wallahi sa kabilang buhay magsisisi tayo, bakit hindi natin ginawa na magdawa sa kanila. Na maatin mo na ikaw ay papasok sa paraiso, ikaw ay papasok doon sa Jannah ni Allah, tinatamasa mo ang mga biyayang ibinigay ni Allah, tapos naiisip mo ba na ang iyong mga kamag-anak na hindi Muslim nandun sa impyerno at pinaparusahan ni Allah? Maatin mo ba yun? Lalo na kung asawa mo hindi pa Muslim, anak mo hindi pa Muslim, tatay mo, nanay mo, mga kamag-anakan mo, mahal na mahal mo, hindi pa Muslim. Subhanallah. Kaya ganun dapat yung pagsusumikap natin, mga kapatid sa Islam, na tayo ay magda'wa sa ating mga kamag-anakan, sa ating mga mahal sa buhay. Unahin natin sila, mga kapatid sa Islam, sapagkat sila ang unang itatanong din sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad